Nasa ilalim pa rin tayo ng mga Amerikano noong ipinalagay ang dahon. Pati ang simbolo ng pangarap ng mga Pilipino na maging malaya noong 1935 ay naging biktima rin ng censorship. 70 taon ang nakalipas. Mas malaya na ba talaga tayo ngayon? Ang Alpha Phi Omega o APO ay isang malaking fraternity sa bansa. Dito sa UP Diliman, sila ang nagsimula at nagpapatuloy ng Oblation Run bilang pagpapahayag ng kanilang paninindigan sa mga isyung panlipunan. Hubot-hubad ang tradisyon ng pagtakbo, bagaman nakamaskara. Ang tanyag na violinistang John Lesaca pala ang isa sa mga senior brad ng APO. I'm doing this fundraising for children with cancer. Yeah. Siya raw ang makakapagpaliwanag kung paano nagsimula ang tradisyon. That was the 70s. And remember yung 70s background dyan, there was martial law. Since it was martial law, ang daming censorship. But UP, being UP, we really went against that censorship. And so we decided to sponsor and promote this play called Hubad na Bayani. Now, ano yung Hubad na Bayani? It was about, again, freedom lang. Freedom lang yun eh. But how to promote it properly? So, anong nangyari? At that time, the Alpha Phi Omega then, they wanted to promote itong Hubad na Bayani. And how to promote that? Naisip nung isang kasama namin, si Nicky Morales, bakit hindi kaya natin gawin yung may tatakbo? Sabi, agree lahat. Are you proud that your fraternity is behind this tradition and do you want it to continue? Yes, definitely I want it to continue. Firstly, I'm very proud of what APO stands for because we stand on 3 basic principles: leadership, friendship, and service. Sa lahat ng grupong nagpaplano ng protesta, maaring ang APO ang pinaka-inaabangan. Tiyak, may mga nanunood para lang maaliw o tumili. Nagiging pagkakataon din para sa APO na mapansin ang kanilang mga pahayag. What does it symbolize today, yung Oblation Run? It symbolize po yung tapang ng mga members namin na harapin yung mga issues ng bansa na kinakaharap. Ano yung last time? Last time po, since 2025 po ay local elections, so we focused on voting wisely, not yung vote buying. We need to be more aware sa mga social issues dahil kinabukasan natin yung namin yung nakasalalay. Kung hayaan namin na tuloy-tuloy lang yung status quo, kailangan i-call out natin yun na bilang kabataan, bilang part ng the next generation. Hindi lang para sa future natin, para sa future generations na mabubuhay dito sa society natin. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.